kami, Orbelio Bolantante Tubi, at iba pang kasama si Saldico, ay nag-deliver kay Senator Tito Soto. Paldong-paldo ang mga buhaya ni Bungit, anak ng kagwang, oh. Kaya pala ang iingay diyan sa Kongreso at makapagtanggol kay Bongbong Marcos at kay Tambaloslos, akala mo, pati puwet, hihimori na eh. Kaya pala, dahil ang mga hinayupak nakatanggap ng mga mali-malitang pira ho, galing po sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Ito na nga ho yung sinasabi natin eh. Ang korupsyon sa ating bansa ay systematic. Meron talaga silang sistema kung paano limasin ang kaban ng bayan. Nakakatulog pa kaya itong mga nahinayupak na mga kongresista? Ito po ay listahan, no, na inilabas ng 18 Marines. Ito ay pinagsama nilang affidavit na sinabi po nila dyan na tumanggap itong mga to ng mga mali-malitang pera. Sino po ang mga yan? Kilalang kilala nyo po dahil tama po si Baligod. Kung sino pa yung maiingay diyan sa Kongreso ay sila po ang tumanggap ng salapi galing sa nakaw na mali-malita. At pag-usapan rin po natin ang pangungulila ni Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang ama na si former President Duterte na sumalang na po ngayon sa confirmation of charges diyan sa ICC. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Bisdak Historiador. Ito. Unahin po muna natin yung affidavit ng 18 Marines. Continuous po ito. Pag-uusapan po natin. Mahalaga po ito kasi ito yung mahalagang usapin sa ating bansa, yung pangungurakot sa kaban ng bayan. Babasahin ko lang Available po ito sa lahat ng social media, nakapost na po ito, lalo na sa mga pro-Duterte, mga political vloggers. Basahin ko po isa-isa para lahat tayo ay malaman ang katotohanan tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Number 1 pa naman sa listahan si Pastor Dila, anak ng kagwang. Pinagsamang sinumpaang salaysay. Kami, ito, Bernard E. Tubi, Rosbert Im, Waupan, Bini S. Buluntati, Johnny E. Buduan, Rodante P. Orbelio. Huwag na nating basahin lahat kasi ang dami nila, basta 18, no? Basahin na lang natin yung kanilang mga salaysay para mas importante. Paunang pahayag. Dati kaming mga empleyado ni dating Congressman Eli Saldi Isko. Naputol ang trabaho ng ilan sa amin noong December 31, 2025. Habang ang iba naman ay noong January 18, 2026. Verbal kaming sinabihan na tanggal na kami sa trabaho. Kasi wala ng delivery, no? Kaya tanggal na. Nabulilyaso na eh. Nagtrabaho kami kay Saldico at sa kanyang pamilya bilang personal assistant, security consultant. May mga naka-duty kay Saldico sa kanyang asawa na si Maylin Resentoco at sa kanilang mga anak. Grabe, swerte naman, pumaldo. Mga nipo bibis. Naging kasama sa aming trabaho ang mag-escort sa kanyang mga trusted executive assistant sa pagdi-deliver ng mga pira na sina John Paul Estrada. Ito, nabanggit na po ito ni Orly Gutisa Panpilo, Mark Tiksay, Joshua Cano, John Kirby Paharilyaga,
Rolando Supal, Attorney Samuel Binbihi, at Aries Ganggub. Ayan. Yung mga pangalan na ito, familiar natin sila, John Paul Estrada. Ayan. Sikat yan kasi nabanggit man yan ni Orly Gutisa. Ang bagsakan ng pira ay sa bahay ni Saldico sa Valle Verde 6, Pasig City. So ito rin po yung sinabi ni Orly Gutisa. Kung saan doon ang accounting ng mga pera na galing sa iba't ibang mga tao. Katulad ni Congressman Erwin Gargiula. Naku, galit na galit pa naman dito si Liviste. Bago dalhin namin sa Unit 56 SEDI, The Horizon Homes, Shangri-La, BGC, Taguig City. Horizon Homes, kaninong bahay to? Bangag ba to? Ay, kay Saldico, tama? Kanino ba to? Kadalasan ay nakikita namin habang binibilang ang pera bago isilid sa mga iba't ibang uri ng lalagyan. Nako, depende sa dami ng pera na pinapadala. Ito ay isinisilid sa iba't ibang laki ng lagayan. Ito na nga ho yung yung malitang pera, malita. Lagayan ng mga hinayupak. Ilan sa amin ay nagtatrabaho kay Saldico at sa kanyang pamilya sa tagal na 1 taon hanggang 9 na taon. Meron din sa amin na asahin na mga driver bodyguards na ilang tao katulad ni Joy de Guzman, yung media coordinator, may bodyguard. Si Colonel William Guillermo Dominguez, Army retired Major Ermilo Dicuso Jr., Police Captain Alvin Luguid, si may active PMSJT Johnny Calleja, at si Onisto Bung Iscross ang gumagawa ng pang-araw-araw na duty. Duty detail namin. Kung sino ang naka-duty kay Saldico, ay sila ang kadalasan na utusan na mag-escort sa mga executive assistant niya sa pagdi-deliver ng mga pera. So, kasama pala si Saldico sa pagdi-deliver ng pera, anak ng kagwang. Halos araw-araw ang pagdi-deliver ng pera. Iba't ibang mga tao. Dahil sa tagal ng aming paninilbihan at samahan bilang mga empleyado, ay nagkikwento din sa amin ang mga executive assistant ni Saldico na dali na. Kung saan, kanino at minsan ay kung magkano ang ihatid na pera. Wow. Ang mga gamit naming na mga sasakyan, pag nagde-deliver o nag-escort sa mga executive assistant ni Saldico, ay ang mga sumusunod. Toyota, Sikula, may plate number pa. Toyota Super Grandia. Super Grandia, malaking van ho ito. Toyota Super Grandia, may mga plate number. Toyota Super Elite. Armored pa, anak ng kagwang na yan, sa mga bulletproof ang mga animal. Toyota Super Grandia, may bulletproof. Kasi para baka ambusin, Lexus, Toyota Hilux, Toyota Grandia Elite. Utakin na, Toyota Grandia, puro mga armored. Fortuner, Innova. Yan ang mga ginagamit nilang mga sasakyan daw. Nakasama kami bilang security escorts ng mga executive assistant at tagapagbuhat sa mga pira na dinadala namin sa iba't ibang bahay o lugar, tulad halimbawa ng mga sumusunod. Ito na yung mga bahay na dinideliveran. Sama ka na bungit dito. Unit 8 and 9, Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Kaninong bahay ito? Number 42, McKinley Road, North Forbes Park. Number 14, Nara Street, South Forbes Park. Palagay ko itong number 14 kay Bongbong Marcos to. Number 30, Tamarin Street, South Forbes Parks.
Putang ina, mga yayamanin. O, ito yung matindi, oh. Kasama sa paghahanda para ng pira sa may... Ito, papakita kong picture sa inyo, ah. Para mas maganda. Ito yung picture, kasi meron silang mga slides na picture para malaman po ninyo ang totoong kawatan. Ang mga magnanakaw, ang mga hinayupak. Okay. Teka lang, ito ba to? Okay, ito yata ito. Okay. Para makita nyo, ito natin sa kabila kasi tatabunan tayo ni ano. Nakita nyo po yung picture na yan. Okay, ang sabi dyan, sa kanilang affidavit po ito ha. Yan, maligaw tayo ng landas. Okay. Kasama yung sa taas ha, kasama sa paghahanda ng pera sina Mian de la Cruz. Mian de la Cruz, lumabas ka na, awards. At Calye Villarreal at Laurel Carpio. Yung dalawang nagbibilang dyan, kita nyo, taas. Pera po yan nilagay sa lamesa. Bolto-boltong pera. Diyos ko, di ba sila nagtataka dito? Saan ba nanggaling tong daming pera? Sila nagbibilang eh. Panpilo Lacson ipatawag. O ito sa baba. Yung sa baba delivery ng pera sa bahay ni Representative Stella Kimbo. Tanging. Yan si Stella Kimbo. O si Stella Kimbo ba yan? Hindi. Pero ito yung nakalagay. May bike, no? Ilang malita dumating kay Stella Kimbo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So yung sa picture, shampoo yan na malita ba? Inom. Kaya nanahimik si Stella Kimbo. Nakatanggap pala ng mali-malitang pera. Oh, di ba kayo makarma dyan? Anak ng kamuti kayo. Pera ng bayan yan, hindi nyo pera yan. Ayan po, deliver yan, Stella Kimbo. Okay, so next tayo, sabi oh. Teka lang. Delivery. Number 12. Oh. At ito rin yung dinideliveran pa, number 41 Nara Street, South Forbes Parks. Ito pa bangag talaga to. Green Hills San Juan. Oh. Maidas Hotel. Ayan. Office ni Saldico sa House of Representatives. Ay, pati sa opisina ng Kongreso, no, nagde-deliver. May mga pagkakataon din na nautusan kami na hintayin sa Valle Verde 6 ang i-deliver na mali-malitang ng pera galing sa iba't ibang nag-re-remit kay Saldico. Tangina, may kuta kasi sila eh. Tulad ni Congressman Gargiula, meron ding linggo-linggo na pinagpipick up na pira galing sa number 20 Banabay South Forbes Park na bahay ni Secretary Laurel Chu. Putsang ina, si ano yan? Di ba sa ano yan? Sa DNR? Tama ba? DAR ba yun? O DNR? Ay, agriculture pala to si Chu. Meron din nag-deliver sa basement na paradahan ng Shangri-La Hotel sa BGC tulad ni Bucor Chief Retired General Gregorio Katapang. Hala, Katapang, nagdi-deliver ka. Ano to? Anak ng kamuti. Ano to? Drug money. Kasi galing man daw sa Bucor. So galing alam naman natin, nagluluto na naman ng shabu dyan sa dyan sa Bilibid ngayon eh. Ano yan, Katapang? Anak ng kagwang, drug money ba yan? Hindi dineliver? So ito yung mga sindikatong totoo. Tuloy po natin, no? Sa mga susunod, ay aming isinasalaysay ang aming personal na nalalaman tungkol sa iba't ibang teka lang,
Daduling ako. Iba't ibang pagde-deliver namin sa mali-malitang pera. Ang tawag namin ay basura. Kaya pala sabi ni basura. Kompirmasyon ng mga salaysay. Ayan, ito na po yung kompirmasyon ng mga salaysay na nagpapatunay ay totoo yung kanilang mga sinasabi. Ngayon kasi sa cellphone na ako, ang liliit. Oh. Kompirmasyon ng mga salaysay na ni Elizalde Isco at Master Sergeant Orly Gortiza. Okay. Kinukumpirma namin na totoo ang mga salaysay ni Master Sergeant Orly Gortiza kasi yung mga unang na salaysay nila. Pagkanta ni Saldico. Na kanyang binasas sa harapan ng Senate Blue Ribbon Committee sa aming napanood sa telebisyon, nakasama rin namin siya sa pagde-deliver ng mali-malitang pera. Sa ilang mga opisyal ng gobyerno, ang mga larawan sa ibaba ay nagpapatunay na kasama namin siya at nakasama rin siya sa pagde-deliver ng pera. Ito, si Orly Gortiza, merong larawan na pinapakita nila. Diyan na medyo hindi ko nalagay na agad kasi mahaba yung sinasalaysay nila. Larawan. O ito po yung larawan na sinasabi ni ng kanilang pinanumpaan. Ayan. Yung sa baba po, lakihan natin para yung nakalagay na araw, yan si Orly Gortiza. No? Nakasama po nila sa pagdi-deliver ng mali-malitang pira. Hanggang lang tayo, hanggang doon sa mga pinangalanan nilang dinideliveran. Ito pa. Larawan ng mali-malitang pira kasama si Master Sergeant Orly Gortiza. Oh, yan. Ito yung pinakita na rin po ito, no? Sige nga, sagad-sagad na natin para magandang impormasyon. Okay, pinakita po ito kagahapon, pero ito dagdag po ito, saan ba to? Dagdag po itong impormasyon na kasama sa kanila si Orly Gortiza sa pagde-deliver ng pera. Kasi, di ba pinagawan po ito ng affidavit. Ayan. Yung nakaturo ng araw, yun po si Orly Gortiza. Tuloy. Wala pa yatang nagbabasang vlogger ng ganito, no? Nabidabit ako pa yata. Papagtsagaan. Larawan ng mga malita na pira kasama si Master Sergeant Orly Gortiza. Napanood din namin ang mga naisiliwalat ni Saldico sa pamamagitan ng social media. At pinatutuhanan namin ang kanyang mga sinasabi tungkol sa pag-deliver ng pera sa ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayan. Ang ICC operations, ito na po. Unang pagdating, December 2023. Ako, Bernard Tubi, kasama sina Mark Tiksay at John Paul Estrada ay nagpalit kami ng dalawang malita na tig 56 million pesos ang laman sa dollars na isang building sa Baliro Street, Salcido Village, Makati City. Ilang buwan bago ang December 2023, nasabi ko na 56 million pesos ang laman ng bawat malita dahil may nakasulat sa malita na 56 million. At naikwento rin ni Mark at Paul na namili sila ng dollar. Namili ng dollar dahil pinaghandaan ang mga darating na foreigners. At si former Senator Sonny Trillanes ang in charge sa kanila. Tunyo, nangyiyak-ngiyak. Pagdating ng December 2023 ay kami, Rosbert Waupaan, Romil Sigalapon, Cecilio Laroder, Bernardo Tubi, at iba pa naming mga kasamahan ay
nautusan na sunduin ang mga tinatawag ni na Mark at Paul na foreigners sa airport. Binigay ni Sunny Trillanes sa akin, Bernard Tubi, ang contact numbers ng mga darating na foreigners. Unang dumating ay 2 lalaki na ang pangapangalan ay si Glenn Cala at William Rosato. Sa sumunod na gabi ay 4 na babae naman ang dumating, na isa sa kanila ay si Chantal Daniela. Anak ng kagwang, ito na yung mga sa ICC. Ilan sa mga ginagamit ng mga foreigners na sasakyan ni Saldico ay pinapakita sa larawan sa ibaba. Okay, ito may papakita po tayong larawan na naman. Ito po yung affidavit. Baka magkaroon tayo ng session 2 dito. Ano po yung mga pinapakitang larawan sa ibaba? Ito po yun. Tsagaan natin to guys. Mahalaga po ito. Lakayan na natin para makita ng... Ayan po yung mga luxury cars na sumundo sa tauhan ng mga ICC, mga hinayupak kayo. Tumuloy ang mga taga-ICC sa Citadines, Makati, at nag-stay sila doon ng mga 2 linggo. Na-assign ang ilan sa amin na mag-provide ng security sa mga foreigners habang sila ay nandito sa Pilipinas. Utang inumin nyo! Saldico, kumanta ka na rin, kayo pala talaga nagpundo dito sa ICC. Ang kanilang accommodation sa Citadines, Makati, ay sinagot ni Saldico dahil si Mark Tiksay ang nagbayad. Anak ng kagwang, May karma talaga to sa kanila. Naglibot ang mga foreigners sa iba't ibang lugar sa Maynila, Quezon City, gamit ang mga sasakyan ni Saldico. At sa aming narinig, na usapan nila ay pinupuntahan nila ang mga lugar na kung saan di umano nangyari ang mga ejiki na konektado sa war on drugs ni dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pagkatapos nilang umikot ng ilang araw sa Manila at Quezon City, ay nag-meeting ang mga foreigners kasama si Sunny Trillanes sa Dusit Stanit Hotel sa Makati City. Nag-meeting din ang mga foreigners sa Unit 9 Manila Polo Club. Putragis, no? Ganong katindi itong mga hinayupak na to. Sa buwatan talaga ang nangyayari po. Ito. Ito, may picture si Sunny Trillanes ba to? Tuloy natin. Si Sunny Trillanes kay Bernard Tubi, ang contact numbers ng mga taga-ICC na aming susunduin sa airport. Tumuloy at nanatili sila sa iba't ibang hotel o kondominium sa pagbabalik-balik nila sa Pilipinas noong 2024 at 2025, tulad ng Raffles Makati, Sumerisit Hotel, Sida Makati, New World Makati at Diamond Makati. Ginamit nila ang condominium unit ni Saldico sa Raffles Makati, habang ang kanilang hotel accommodation sa iba't ibang hotel ay si Mark Tiksay at si Ronald Diso, na tao ni Trillanes ang nagbayad. Anak ka ng kagwang. Ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City, Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati, kung saan doon nila kinakausap o ini-interview ang mga tao na pinapakontak sa akin. Bernard Tubi, si Bernard Tubi kumontak din. Pinakontak sa akin ni Sunny Trillanes, katulad ni na Police General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, itong mga sindikato, Kerwin Espinosa, Father Plavi, kasama ka Father Plavi, Colonel Santi Mendoza, Colonel Jeffrey Lataya, Colonel Angela Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Plavi, anak ka ng agwag, para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa, para kausapin ang mga di umano'y ay pumatay kay Kian de los Santos at dating mga police. Yawards talaga. Tindi, no?
Sige, tuloy natin dito sa ICC. Isa sa mga interview ni Kian Santos na killing na National Bilibid Prisons. O ito, may papakita tayong larawan naman na patunay na pumunta nga ho sila doon. Yung pulis yata in-interview, anak ng kagwang, wala na, ito yun. Bugbog sa arado ng mga ebidensya ito. Paano na to bungit? Ayan po yung picture na yan sa baba. Ang sabi dyan, isa sa mga interview sa Kian Santos killing. Siguro police po yan. Si Chantal, Daniela at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bel Air, Makati na sa pagkakaalam namin ay bahay ni dating DOJ Secretary Boying Remulla. Tangina mo, Boying. Kasama sa meeting sina Sonny Trillanes, General Nico Restore at dating Secretary Boying Remulla. Nagpaalam na, napag-alaman namin na bahay iyon ni dating Secretary Remulla dahil instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bel Air ay sasabihin namin na sa bahay ni Secretary Boying Remulla ang aming papuntahan, anak ng kagwang kabuying. Nung pabalik-balik ang mga ICC personalities dito sa Pilipinas mula December 2023 hanggang 2025 ay napag-utusan kami ng 4 na bisis na mag-deliver ng pera para kay Sonny Trillanes para gastusin na konektado sa mga ICC personalities. Una ako, Bernard Gumban, at kasama ni si Master Sergeant Edward Lupian at retired at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isa pang paper bag na cash sa kanyang opisina sa Quezon City. Pangalawa ako, si Bernard Gumban at si Master Sergeant Andy Polidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium-size na malita ng pera na parehong lugar. Pangatlo at pang-apat ako, si Anselmo, kasama si Mark Tiksay at Roberto Albarcio Jr. ay nakapag-deliver sa parehong lugar ng 2 paper bags na naglalaman ng pera para kay Sonny Trillanes, anak ng kagwang. Palaging nagpupulong sina Sonny Trillanes, Saldico at dating Speaker Martin Romualdez sa Manila Polo Club Townhouse sa South Forbes Park kung nasa Pilipinas ang mga taga-ICC. Dahil ako, si Bill Nartobi, ang isa sa mga kadalasan na naiiwan na security ni Saldico sa townhouse, kaya nakikita ko sa pagkatapos ng kanilang meeting ay binibigyan lagi si Sonny Trillanes ng paper bag ng pera at minsan naman ay isang small malita. Sarap magmura. Ganyan na po kahinayupak tong mga animal, no? At didirekta po tayo sa mga dinideliveran po nilang mga kongresista. So, ito na tayo ngayon. Maliwanag po mga kababayan ko na yung ICC ngayon, operasyon ng ICC ay pakana ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Saldico, Sonny Trillanes, kasama yung mga alipuris ng mga tumatanggap ng mali-malitang pera. Mahaba po yung affidavit nila. Siguro sa susunod na content natin, try natin talakayin ho ito kung gusto nyo. Magbabasa lang naman ako at kayo ay papakinggan ho ninyo. Pero itong susunod na babasahin ko, affidavit nila, ito na yung mga kongresista na pumaldo. Yan yung mga mukha nila, anak ng kagwang, kaya pala grabe ang kanilang tawag dyan, pagdepensa kay Tambaluslos, pagdepensa kay Bongbong Marcos, at pag-atake naman sa mga Duterte. Kaya pala dahil hindi biro po yung natanggap nila na mali-malitang pera. So kasabwat ito, itong mga kongresistang ito, para kidnapin si former President Duterte. Kasi sila man yung sa Quadcom. So Quadcom sila, pakana nila dyan, pati dito sa siguro sa Senado, kasama si Untiveros. Pakana nila yan para
si Tatay Digong ay gipitin at ipin down. Kasama na rin yung pagbanat kay Vice President Inday Sara Duterte. At least ito, malalaman na nating lahat ito. So okay, babasahin po muna natin yung... Teka lang, nawala. Ito. Intindi nito. Ito na yung mga dinideliveran. Sama natin sa Senado. O ito, hindi pwedeng may kinikilingan tayo dito. Mga maaalala namin sa ngayon na dinideliveran ng pira na mga mambabatas. Pag sinasabi mo mambabatas, kasama mga senador dito. Marami kaming mga nasaksihan na mga mambabatas na nabigyan ng mga pira na nakasilid sa expandable envelope. Paper bags o malita, ngunit hindi namin alam ang kanilang mga pangalan. Pero pamilyar ang kanilang mga mukha. Sa ngayon ay mga sumusunod na mga mambabatas ang aming maalala na diniliberan ng pira dahil natandaan namin ang kanilang mga pangalan. Patay! Kami, Gumban Lardel, Molotante, Orbelio, Galapon, at Tubi, kasama si Saldico, ay nag-deliver ng 4 na iba't ibang laki ng malita kay Senator Chis Escudero, sa 9th Street, number 150 Corner, Hermadi, New Manila noong December 2024. Nadali na dito, Manong Chis. Ako, Gumban, kasama sina Mark Tiksay at Henry Obina, ay nag-deliver kay Senator Erwin Tolpo, anak ng kagwang katolpok, ng 6 na medium-size na malita sa isang bahay sa Green Hills Subdivision. Animal ka, bindalo ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kami, Orbelio Galapon, at iba pa, at si Paul Estrada, ay nag-deliver kay Senator Loren Ligarda. Nako! Kaya pala dumikit tong nayupak na Loren Ligarda, talagang malayo to sa anak. Ito na. Noong 2024, ng 2 medium-size na malita sa number 40, Cambridge Street, North Forbes Park. Putragis na. Kami, Orbel Larodel, at iba pa, at si Mark Tiksay, ay nag-transfer sa sasakyan ni dating Senator Bong Revilla, patay dali din si Bong, ng 2 medium-size malita pagkatapos ng meeting niya kay Saldico sa restaurant sa The Taste of L.E. Morato Street, Quezon City noong 2024. Patay. Budots, dali ka rin wala Kami, Orbelio Bolantante Tubi, at iba pang kasama si Saldico, ay nag-deliver kay Senator Tito Soto ng 5 large na malita sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. Anak ko, Tuta Soto, pumaldo rin po pala kayo. Anak ng kaguwang ka. Tumanggap din, sabi ko na nga ito pa. Kami, Orbelio Borbari, at iba pang kasama, si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-size malita kay dating Senador at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South Bell Street, dating Hari Las Piñas. So 2022, after na to, kasi Saldico naman to after Digong na to, anak ng kagwang Mark Villar din ito na yung mga kongresista. Ay, anak ng kagwang Tuta Soto. Ito yung mga kongresistang tumanggap din ng pumaldo rin. Ayan, galing po yan sa affidavit ng 18 Marines. Ito. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng malita sa mga congresswomen na alala namin na ngayon, dahil sila ay napapanood namin na kausap sila ni Saldico, nag-deliver kami na mismo sa bahay ng ilang sa House of Representatives. At yung iba ay kinuha nila sa Unit 8, Unit 9,
ng Pulo Club Townhouse, Forbes Park. Sila ay mga sumusunod. Makinig kayo. Yung mga buhaya. Number 1 sa listahan, Abante. Bini Abante at yung Sia Alvarez Jose, ang Jojo Barunda Julien, Ace Barbers, anak ng kagwang ka Ace Barbers, Cheng Bernos, Arlene Brusas, Diyos ko, Gabriela, Franz Castro, Joel Chua, ito na mga kaliwa Franz, Manix Dalipi, Laila de Lima, Dan Fernandez, ay awards ka na Dan. Janet Garin, Dong Gonzales, G. Konghon, Gerber Luistro, Jinky, Raul Manuel, Sandro Marcos, Paulo Ortiga, Joseph Paduano, Estela Kimbo, Martin Romualdez, Jeje Suarez, Erwin Tolpok. Iba pang dineliver sa mga iba't ibang opisyal ng pamahalaan. Ito may oras pa ba? Sa sunod na yung iba. Bitinin muna kayo. Ito po yung nangyayaring deliveries. Yung mga makakaliwang grupo. Ang tindi nito. Pera ng bayan ng ingay labang kay Inday Sara. Pakinggan po natin si Vice President Inday Sara muna. Nangungulila na po sa kanyang tatay. Narito po. Ruth, hindi pinanood ni Vice President Sara Duterte ang confirmation of charges hearing ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kahapon, sinabi ito ng bise nang makapanayam natin siya dito sa Iligan City nang bisitahin niya ang mga nasalanta ng bagyong Basyang. Ayon pa kay VP Sara, ang gusto na lang daw niya ay muling makasama at makausap ang ama. Kung matatandaan natin, pinagbawalan ang pagbisita ng mga kaanak ng dating Pangulo sa kanya habang gumugulong ang pagdiniga. Sabi rin ng bise, hindi na umaasa ang kanilang pamilya na makakauwi pa sa Davao City si FPRRD. Tanggap na rin umano ng dating Pangulo ang posibilidad na baka sakaling sa loob ng kulungan na siya mamamatay. Pakinggan natin ang sabi ni VP Sara. Hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home eh. In fact, hindi na namin pinag-uusapan na yun, sir. Kung makikita nyo doon sa statement niya sa court, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na posibleng dito ako mamatay. Ruth, gayunpaman, malaki ang pasasalamat ni VP Sara kay Attorney Nicholas Kaufman at sa buong defense team ni FPRRD. Samantala, hindi na rin daw ikinagulat ng bise nang banggitin ng prosekusyon ang mga kaalyadong sina Senator Bongo at Bato de la Rosa sa hearing kahapon. Binigyang diin na kasabwat sila ng dating Pangulo sa madugong giyera kontra droga. Nagbigay naman ng payo ang bise sa dalawa. Pakinggan natin ang sinabi ni VP Sara. Ang pinaka magandang depensa nila at paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na merong alam sa batas ng sa Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. No, iba Ruth, tayo ng naghahanda na raw ang legal team ni VP Sara sakaling gusto ko kasi itanong, yan nga yung issue ng impeachment. Na-endorso na nga kasi yan doon sa House Justice Committee. Kaya kung may reaction ba dyan, itong si VP Sara? Yun nga Ruth, no, sakaling umanong ipatawag ng Kongreso hinggil sa inihahing impeachment complaint laban sa kanya. Inaasahan na raw niya na magpapaulit-ulit lang ang impeachment hanggang nakaupo siya bilang vice-presidente. Dagdag pa niya, walang kinalaman ang pag-anunsyo niya ng kandidatura sa 2028 sa impeachment laban sa kanya. Nauna na kasing sinabi ng ilang kongresista na paninindik
ito ng bise sa mga mambabatas. Narito ang pahayag ni VP Sara. 3 pa lang, sinimulan na. Inassume na ng lahat na tatakbo akong Pangulo at sinimulan na nila yung pagsira sa pangalan ko. So bakit ko pa ba i-delay yung pagsabi na tatakbo ako kung nakapag-desisyon na ako? Wala na Nakita nyo, nag-file na ng impeachment last year. Tapos nag-file na naman ng impeachment ngayon. At makita ninyo sa timeline, nagsimula lahat 2023 pa lang sa paninira at sa ano man tawag niyan? Demolition job. Yan, kasi sinabi na to ni VP Sara na last year pa ata na may pusuan na siya na kanyang running mate. May binanggit ba siya dyan? Sino kaya yan? Si Bisdak. Ruth, ating ngang panayam kay VP Sara, kinumpirma niyang may na-recruit na siyang magiging katandem sa 2028 elections pero tumanggi siyang pangalanan ito para raw maiwasan ang isyu. Pakinggan natin ang sinabi ni VP Sara. Siya protektahan dahil baka siya na naman yung aatakihin at sisirain ang pangalan. So, let's protect hindi ko sabihin his or her, their privacy para sila ay makapagdesisyon ng maayos. Ayan na ito na nga po yung nangyayari ngayon Nagdahil sa silos ba? Ilang nawala lahat. Nagdahil sa silos ng mga Marcoses, yung mga young guns, sa mga Duterte, inubos nila ang kaba ng bayan. Tapos, ito ngayon, ang nangyari sa ating bansa, lugmok ang ekonomiya, kaliwat ka ng korupsyon, at tayo lahat ay nahihirapan. Kapit lang Tatay Digong. Basta, kahit anong mangyari, kahit naman kami nangungulila rin at hindi na rin kami umasa na si Tatay Digong ay mapagbigyan ng ICC dito sa confirmation hearing. Pero naniniwala kami, bayani ka, Tatay Digong, sa puso ng bawat Pilipino. Duterte forever. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap
bangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.